Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Napalaban na naman itong si Hans Smoke Niman ng match. Dito naman kay Super Grandmaster Nikita Vishugov. Aba, talagang nauuso ngayon kay Niman yung may mga nag-i-sponsor ng match-match. Napasimulan po dito sa kanilang classical standard game match. At isang game lang nagkapisakan, lahat tabla na. Itong ia-analyze natin ang nagkapisakan na yaon. Okay, ang ginawa ni Vishugov nag D4, Knight F6 si Niman, C4, E6, Knight C3. Pinasok ang Nimso Indian Battle at sumimple lang ng E3. Aba, variation ni Wesley yan ah. D5, A3, capture, capture, at kumapture sa C4, capture, capturan, at nag C5. Ayan, gambit po yung C5 na yan, na akala mo libre pero pag kinapture yan, masisira ang pawn structure ng puti. Kaya nagda Knight F3 lang talaga yan, diretso, Queen C7, ang idea kakapturin ng D4 para may threat sa bishop, at bumaba Bishop E2, B6 para i-develop ang bishop, nag-Bishop B2, Bishop B7, castling, Knight C6, kumapture na sa C5. B takes C5, bookline pa rin. C4, syempre. Para mabuksan ng diagonal, may threat sa knight, pressure, nag-E5, at yan naman ang novelty dito ni Niman. Dahil sa mga nagdaang laban, may nagtry na ng Rook A D8, Knight G4, Knight D7, ngayon pa lang naganap ang novelty na yan, Niman's novelty. Queen C2, Rook F E8, Rook FD1, develop, nag-Knight A5, susundutin ng Bishop doon, no? Nag-Knight D2 para walang sundot, at nag-Bishop C6, saan naman pupunta yan? Baka mamaya susundot sa A4, nag-Bishop C3, pressure sa Knight, at nag-Knight B7, Knight F1, iikot yata sa kabila Knight E4, Bishop E1, mga naghigaan ng mga pyesa ni Vishugov. F5, F3, at nag-Knight ED6. Ayan, para depensado pa rin ang pawn. At nag-Knight G3, tineret. Nag-Queen F7, depensa. At nag-F4. Ayan. At para mapako at hindi makapush ang F-pawn, nag-Queen E6. Yan ang mga binibiling paislog-islog na isang isog lang natira. Pero, ayun may weakness kasi sa E3 ang puti Nag-Bishop D3, tiniriple ang atake sa F5, at nag-G6 depensa, nag-Rook B1, at nag-Rook E7. Ayun, kunachi lang para yung tore ilalagay doon. Triple battery control sa E-file, nag-Bishop F2, nag-Rook A E8, nag-Queen C3, at nag-Queen F7, H3. Ayan, medyo ito po yung sinasabing kailangan ng tiyagaan blues. H6 para preparing to play King H7. At nag-Rook B2, kunatan G5. Yun pala idea ng H6. Akala ko mag-King H7 lang pero G5 pala para talagang puwersahin ang pawn F4. At kumapture na sa E5, Rook takes E5, at nag-Bishop B1. Yang atras po na yan ay parang nasobrahan na sa kunat si Stockfish. Ayaw niya ng tira na yan. Dapat daw po ay Bishop E2. Ay, oo. Merong kagad sundot dun sa H5. Oo nga, no? Maganda nga, pero nag-F4, inatake na ang Knight, Knight F1, nag-F3, ayun, dumiretso ng atake. At nag-Bishop G3, inatake ang tore, at dito po mga kamatsas, mayroong nagustuhan ang computer engine na brilliant ang binigay ng computer. Naku, matindi itong binitawang tira ni Niman. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Abay, gustong-gusto ng computer ang tirang ito. Napapatunghay. Knight E4. Brilliant. Kinapture. Rook takes E4. At nag-Rook F2. Syempre, para yung pawn sa F3, babagsakin. Nakapin nga naman. At nag-Rook takes C4.
Lakas ni Niemann ngayon sa mga dynamic complex position ah. Nag-queen B2, G4, grabe oh. Pangpunit oh. Hanip yan. Kumapture sa G4, ayun. Si Bishogub mismo gumagawa ng ikapapahamak niya eh. Dapat daw po tira ay knight D2. Okay. O, balik tayo. Dito sa kinapture, capture, at kumapture sa F3, nag-rook G6 muna. Hanip na yan, oh. Parang wala lang, ano? Pero malakas ang epekto. Nag-E4 at nag-King H7. Ayun. Para yung tore ilalagay doon sa G8. Nag-Queen C3, Bishop B5. Yun ang masakit. I-eliminate ang knight na dumidepensa sa bishop. At nag-Rook G2, Rook G8, F4, ayan, para mag-F5. Kinapture na, napadali naman si Niemann. Dapat daw po ay Bishop C6. Oo, tusok-tusok. Pero kinapture kagad, capture. At dito, king takes lang pala dapat daw. Mali pa rin pala yung Rook takes F1. No? Knight D6, good move, inatake ang E4. Queen F3, depensa, and nag-Rook G4. Grabe ah. Hindi halos makagalaw yung mga peso. Nag-Rook F2, wala na. Talagang sumobra na sa kunat tong si Bishogub mga kamatsas. Dapat daw ang tira, Rook E1. O dyan pala tamang kunat, pambihirang kunatan to ano. So nag-Rook F2, o dito po mga kamatsas, puzzle number 2 tayo. Ano kaya ang napakagandang binitawan ni Hans Mook? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda nito. Queen G7. Precise. Triple attack sa bishop. Nag-King H2. Ayun, nag-Queen G6. Pero sa computer po, ito tire. Oh. Capture na nga daw yan eh. Pag kinapture, takes ay, simplicity is beauty. Yan, oh. Beauty and the Beast ang mangyayari. May extra pawn. Talo ang puti. Simplify to the max na pala yun. Pero nag-Queen G6 pa, bahagyang pumreno pa, pero may check doon, ano. Nag-F5, check, King G1, at ayun po, sinimplihan lang. Boom! Knight takes E4. Grabe naman. Puti pa si Bishogub, oh. Isa po yan sa ekspertong nag-handle ng French defense sa black. Yun nga lang, puti siya ngayon eh. Kilala sa French to si Bishogub. And kilala din po na maganda rin ang mga naging performance nito. Kung matatandaan nyo po sa mga nakaraang World Cup. Ang alam ko, yan ang isa sa humarurot din eh. Ayan. Pero talo si Bishogub. Ang score nila sa kanilang classical ay 8 points si Niemann, 5 points si Bishogub dahil 3 points for win. And tabla na lahat. So abangan po natin ang magiging match naman nila sa kanilang rapid at blitz at doon malalaman ang kabuang score kung sino talaga ang mananalo sa kanilang match. Okay po? So 6 games rapid din and 12 games naman sa blitz. Grabe, daming humahamon kay Niemann ngayon ng mga match-match ah. Makarating kaya sa Pilipinas yan? Okay po, maraming salamat mga kamatsas. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel para malaman natin at ma-update kayo at mapag-aralan natin ang mga malakasang humahataw sa chess sa pangdaigdigang ajedrez. Ayan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.